lamig sa labas. Hindi ko alam kung paano ko nasanay na ganyan. Tinawag mo ako dito at alam ko na hindi mo ako papabalikin kapag hindi naman importante. Anong kailangan mo sa akin? May namatay. Isang sikat na periodista. Kilala siya kasi pinapakalat niyang mga krimen ng politiko. Kapag di natin to nasimulan na maaga, alam mo naman sasabihin ng mga tao, at ikaw, Amanay, pinakaasahan kong tao sa lahat na kilala ko. Man ang panahon, Castillo. May pamilya na ako. Ama na ako. Ngayon, dapat nasa bahay ko kasama sila. Sabi naman, may anak pa naman siya. Sige. Adolfo, hindi ko akalain ikaw ang makikita ko dito. Amanay, tagal na. Parang hindi ka pa rin tinatantanan ng mga kaso. Ikaw rin. Anong ginagawa mo rito ng ganitong kaaga? Kailangan eh. Iba na ang sistema. Wala nang oras para magpahinga. Sige. Tara na. May trabaho pa tayo. Nahanap mo sa investigasyon mo, Adolfo? Halos wala. Kung di sa bangkay at basyo na naiwan dito, pwede natin sabihin walang nangyari. Parang posibleng kaso to. Kulang ang detalye. Hindi naman. Talaga? Kung dito po nang pumatay, ibig sabihin patras siyang nahulog. Siguro di ata siya nahulog kasi maraming tao dito. Bira naman na kaunti tayong dumadan dito. Di gumanti na anuman ang biktima. Mahusay ang sala niya kasi mahusay sa'yo. Di napansin ng biktima na makabatay siya. Walang butas sa likod ng ulo ng biktima. Marunong salarin kung paano magpatay ng malinis. Kung ano man ginawa nito, marunong siyang pagpatay. Malabo na kaunti lang ang kalaban ng salarin. Siguro ka ba na wala tayong saksi? Wala na. Tananong ka na. Di ba't malinaw may tamang direksyon na tayo? Marunong tayong lumundag, di natin alam kung paano. Hoy! Sino yun? Ano yun? Paano magdakatakas siya? Di na malalaman ito. Kung makakalayo yan. Dapat ginagawa natin ito ng tama. Tawagin ng ambulansya. Tiyakin natin na mabuhay siya. At magsasalita. Anong... Ikaw ang pumatay kay Joaquin de la Fuente. Di mo panulutan na ang basyo ng bala. Amanay, arestuhan na natin to. Manahon ka muna. Pakinggan muna natin to. Bakit nahanap namin ikaw sa eksena ng krimen? Wala akong kasalanan. Isa lang din akong periodista. Gusto ko lang malaman kung sino ang pumatay kay Joaquin de la Fuente. Walang umpay ang paghayag niya ng katotohanan sa kabi-kabilang pag-uusig ng mga taong may posisyong walang ibang binigay kundi pagdurusa sa masa. Kaya nagpa siya akong mag-imbestiga dahil wala akong tiwala sa inyong hawakan ang kanyang kaso. Matalinong alibay. Kaso, sayang ang talino mo. Nagkamali kang balikan ng basyo ng bala. Kaya nga, hindi ako gumawa. Kung ako man ang gumawa, hindi ako basta-bastang mag-iiwan ng ebidensya. Matibay man ang iyong alibay. Tinignan ni Castilla ang investigasyon natin. Naniniwala naman siya sa konklusyon ko. Emilio Montemayor, mas konkreto ang konklusyon ng pulis.
Siyasatin mo man ang pinakamaliit ng hiblo ng buhok ko. Wala akong mahanap na ebidensya laban sa akin. Kung totoo man ang sinasabi mo, dapat di ka nakialam. Matalino ka. Dapat wala ka sa pinangyarihan ng krimen. Inuulit ko sa'yo, nag-iimbestiga lang din ako. At kung ako yung mamamatay tao, palinis kong susuliin ang krimen. May nag-iwan ng basyo ng bala. Amanay, halika dito. Kumain ka naman. Ipagdiwang mo na rin. Sinalo ng kaso. Kailangan mo magsaya. Okay na ako. Ha? Ano pa bang iisipan? Okay ka lang ba? Amanay, ano ba? Tapos na nga ang kaso. Pwede na tayong huminga. Hindi ka ba mapakali? Bayad na tayo. Pero na naman ang iniisip mo? Para sa'yo sapat na bang pagsara sa kaso? Paano kung nagkamali tayo? Minadali natin ang kaso. Ano ba ang hinahanap mo, Amanay? May ebidensya. Wala siyang malinaw na alibay. Malinaw naman ang kasagutan. Nung bata ako, Adolfo, namatay ang ama ko. Ilang buwan ako naghintay para sa pulis para kung sakali man may nahanap sila na masabi sa akin kung paano man. Pero ang dumating. Ngayon may namatay, Adolfo. At ama rin siya. Para saan pa ba ang pera? Tinanggap ko ang kaso na to para makatulong, para magbigay ng hustisya. Nagkamali tayo, Adolfo. Di ako titigil hanggat sigurado ako. Namatay si Kapitan Castilla. Seryoso ka? Manay, kung binabasa mo ito, siguro ay wala na ako. Nung ko maraming tanong ay naiwan at ito na ang huling pagkakataon ko para sabihin ang totoo. Sangkot ako sa krimen. Kasama ko si Adolfo. Pinlano namin ang lahat pala sa pagpatay hanggang sa pagtatakip. Ang pinatay namin mamahayag ay hindi isang simpleng tao. Alam niya ang malaking lihim na ikisasira ng marami. Kasama na ang mga tao sa itaas. Kasama na ako. Sa simula, sinabi ni Adolfo na ginawa namin ito para sa kapakanan ng sistema. Pero nagkamali ako. Ginawa namin ito para sa sarili naming kapakanan. Dahil sa takot. Dahil sa ganit. Kasama sa sulat na ito ang checking binayad sa akin bilang patunay na aking paikisangkot. Patawarin mo ako, Amanay. Mukhang marami kang natutunan, Amanay. Adolfo, ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang naglinis ng ebidensya. Kailangan kong gawin. Lumapit ng masyado si Montemayor. At hindi ko hahayaan mawala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa kanya. Ginamit mo ako, Adolfo. Ginamit mo ako para maglinis ang kamay mong marumi ng dugo. Huwag ka magmataas, Amanay. Bahagi ka rin ng sistema. Kung hindi kita sinundan, baka ikaw naman ang nasa kulungan ngayon. Hindi ko hahayaan. Umalis ka dito ng malaya, Adolfo. Hindi ka na makakalabas ng buhay para dalhin yan. Sayang, Amanay. Kundi ka lang nakialam. Bakit, Adolfo? Ba't ginawa mo to sa akin?
Ginawa ko ang kailangan kong gawin, Amanay. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinagdaanan ko. Ang mundo ko, hindi ito para sa mahihina. Lahat ng ito, ginawa ko para mabuhay. Para di ko kailangan balikan kung saan ako dati. Walang ibang mag-aangat sa'yo kung di ang sarili mo. Walang ibang magtutulong sa'yo, Amanay. Pasensya na. Pero may mga bagay sa mundo na to na hindi pwedeng pagsabayin hustisya o kaligtasan. Sayang, mauna ka rito bago ako. Patawad, Amanay.